paningin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Hoy! Pinoy! Gising na! Isang napakagandang umaga, ang oras ho 4:01 a.m. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Narito na po ang headlines sa Pinoy Gising, August 8, 2025. Pinoy Gising! Mga mambabatas at political experts hati sa estado ng impeachment case laban kay VP Sara. Pinoy Gising! Trust at performance rating ng AFP at PNP tumaas ayon sa Okta Research. Pinoy Gising! Kaso ng leptospirosis sa bansa patuloy na tumataas. Pinoy Gising! At sa ating balita sa ibayong dagat, Russian President Putin pumayag ng makipagpulong kay US President Trump. Pinoy Gising! Sa balitang pampalakasan, Pilipinas tumaas sa number 39 sa FIFA Women's World Ranking. Pinoy Gising! At sa ating NBI, naku, bawal ito. Pili lang ang dog breed na pinapapasok sa mga establishmento. Mayroong discrimination. Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! At totoo nga ba na ang pag-iyak o pagpapakita ng emosyon ay maaaring taktika ng manipulasyon? Tara, let's prove it! Pinoy Gising! At mga tambay sa Pilipinas, nabawasan na ba? Kumpirmahin natin ito kung ito ba'y fact or fake. Pinoy Gising! At sa ulo ng showbiz, sa mundo ng showbiz, Kylie Itchari, sinagot na ang issue sa kanila ni Piolo Pascual. Pinoy Gising! At Joey De Leon, hindi hihingi ng tulong sa mga anak kahit tumira pa siya sa kalsada. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! I wanna be a billionaire, so freaking bad. Yes, sir. Buy all of the things I never had. I wanna be a billionaire. I wanna be on the cover of Forbes Magazine. Yung Forbes. Inilabas na nga ho ng Forbes ang listahan ng kanilang 50 pinakamayayamang Pilipino ngayong taong 2025. Yan ay kung sana umaabot sa $86 billion o 4.9 trillion. Capital T, trillion. Kapag pinagsama-sama, yan po ay pinagsama-samang yaman nitong 50 billionaires sa ating Pilipinas. Yan Mas mataas ito kumpara sa $80.8 billion o 4.6 trillion pesos noong 2024. Siyempre, nangunguna sa listahan natin sa pinakamayaman ay ang si siblings. Sila po ay mayroong net worth na $11.8 billion o 675.4 billion pesos. Yun At pumangalawa ho dyan, si Enrique Razon Jr. na mayroong net worth na $11.5 billion o 635.4 billion pesos. Yun, at pamangatlo ho, si Manny Villar
na may net worth na 11 billion dollars o 629.6 billion pesos. Ang pang-apat ho si Lolo. Si Lolo Ramon Ang. Yan na may net worth na 3.75 billion dollars o 214.5 billion pesos. Panglima ho, sa pinakamayamang Pilipino sa ating dito ay si Isidro Consunji and siblings na mayroong net worth na 3.7 billion dollars o 211.6 billion pesos. At pang-anim ay si ang Ke Ascona family na mayroong net worth na 3.6 billion dollars o 205.9 billion pesos. At pang-pito ho ang si Jaime Sobel de Ayala na mayroong net worth na 3.4 billion dollars o 194.5 billion pesos. Pang-walo ho sa pinakamayaman ay si Lucio Tan na mayroong net worth na 3.2 billion dollars o 183 billion pesos. Pang-siyam si Lucio and Susan Ko na may net worth na 3 billion dollars o 171.6 billion pesos. At ang pang-sampu ho, si Tony Tan Kachung na mayroong net worth na 2.9 billion dollars o 165.9 billion pesos. Yun, ito yung 10 sa 10 lang. Ito lang yung 10 sa mga pinakamayamang Pilipino, na yun nga, na pangarap din natin maging billionaire. Yon, ano kayang pakaramdam ng billionaire yon, no? Ganun lang ang pera, no? Pero ito naman ay hindi naman nila narating yung ganyang estado kundi nila pinaghirapan, no? At maayos na pamamahala ng kanilang kaperahan at ng kanilang oras. So alam nila kung saan sila mag-i-invest, alam nila kung paano maglaro. How to play Monopoly. Sana all. How to win Monopoly. 'Di ba? How to win Monopoly ba? Edi bankrupt your opponent. Ayun, isa nako, nakaka-inspire naman ito at sana ay sa pag-unlad dito. Ito, 10 lang to sa mga Pilipinong pinakamayamang Pilipino. Sana ay halos lahat ay umunlad din ang pamumuhay, ano? At Sana nagpapasalamat tayo sa mga investor sa ating bansa dahil kundi dahil sa kanila ay hindi magkakaroon ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at maraming trabaho ho para sa atin sa mga Pilipino. At dahil diyan, kung maraming investor ay gaganda ho ang ating ekonomiya, di ba? At babangon ang bagong Pilipinas. Iyon, di ba? Anong gawin natin ngayon? Gusto niyo? At ito, nako, napakaganda naman ng ito maging inspirasyon sa inyo to At ito yung nilabas kasi na listahan ng Forbes 2025 list ng wealthiest people in the Philippines. Yon. Ulitin ko lang si siblings Enrique Razon Jr., Manny Villar, Ramon Ang, Isidro Consunji and siblings, Ke Ascona family, Jaime Sobel de Ayala, Lucio Tan, Lucio and Susan Ko, at Tony Tan Kachung. Si Tony Tan Kachung siya yung di ba, yung may-ari ng Jollibee. Ayun. Yan. Ay, bagit ko. Nag-crave tuloy ako sa Jollibee. Thank God it's Friday, August 8, 2025. Napakabilis ng panahon, at maya-maya lamang ay dadakuan na po natin ang mainit na issue ng ating bayan at ang ating mga reports mula sa ating mga IC Patrol, Ronda Probinsya at ating Metro Patrol maya-maya po lamang, Pinoy Gising! At dakuan na po natin ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa detalye ng ating mga balita, libingan na ang pinaglagyan ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Ganito inilarawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanilang pag-archive sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat pinatay at inilibing na ang nasabing kaso, nilinaw ni Senator Cayetano na maaari pa itong buhayin ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagbaliktad ng naunang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional sa impeachment case lang ng Vice Presidente. Aniya ang problema sa motion to table ni Minority Leader Vicente Soto III ay pinapanatili pa rin nitong buhay ang impeachment laban sa Vice Presidente. Yan ay sa kabila ng ruling ng kataas-taasang hukuman, kaya mas angkop na i-archive ito. Pinoy Gising! Good morning, Good morning! partner. Oy! Partner in the app. Uy, Woke up like this, ha? Yeah. It's been a long time, Oo nga, ha? Na nagkasama tayo, Ang April pa nga yung April pa ba yung last? huli kong upo Grabe dito, no. eh. Hindi, yung paghapon natin. Oo, sa Oo, si Gia. DWIZ Network News. Sige, yan ang aking kapalitan Oo doon. nga, hindi mo nagkakalayo eh. Oh. Oo Oo, nga. pares kayo Kulay nakasa- lang talaga. Yun lang naman talaga. Ayan, yeah. O, diba? O, puso. Puso, heart. Ayan. Kamusta naman yung alas 4? Oo, ang sarap pala sa feeling, napakasaya. Bakit? Napakasaya ng Saya, no? umaga. Oo, kailangan Oo, natin maging kailangan, masaya. Oy, Friday na ngayon. Oo, ah. yan, Wala- diba? Yan ang motivation for Tama. today's Oo. video ngayong araw na ito dahil Friday. Ang bilis ng panahon, no? At, Ah, 8-8 po ngayon. ay, Oh. I-remind ko lang po kayo na Oo nga pala. i-check out nyo na mga dapat i-check out ngayong Yun. araw. At ay magabang ang daming promo pa. Ang dami ba? Oo. Alas 12, alas 6. O, isipin mo yung iPhone, Oh, magkano na lang? 8,000. Na lang? What? Oo, paunahan Yan, lang. Paunahan lang. What? Pabilisan lang ng daliri tsaka internet. Ganun. Nako. Mukhang lugi tayo dyan. Kaya nga pass. Pass. Kahit may 8,000 ako. Ang hirap no? Hirap pumasok, no? Anyway, magandang umaga po. Siyempre, di naman ako ganito talaga oras pasok. Oo nga, ano naman eh. Di ba sinabi Na-headset sa naman ako, kahapon? oo. Sabi ni kala mo nagjo-joke ako. Oo. Sabi ni Daryl, hindi. Ah. Nasaan ba si Daryl? Ay may prior commitment lang, may nasigaso Prior lang. commitment. Oo, may ano lang. Mukhang mukhang masaya siya ngayon. Confidential fund eh. May confidential. Meron siyang hiatus today. Ay, Anyways, sabi nga, paano mo nag-headlines na naman no? So magpapatuloy po ng ating balitaan kaugnay po sa nabanggit ni Angelo kanina, no? Patay na daw, Nako. pero hindi pa naman nalilibing. Ang art, hindi pa nalilibing? Masama yun. Ako, mangangamoy yan. Pag di nyo nilibin, mangangamoy. Diba, mga amoy? Oh. Patay na daw, pero hindi pa naililibing ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Senador Amy Marcos matapos nilang i-archive ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa senadora, dead file kung maituturing ang impeachment case pero hindi ito tuluyang inililibing. Sinabi ng senador na ganito rin ang paniniwala ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na nagsasabing nga maaari pa ring buhayin ang impeachment case na nasa archive kung babalik ta rin ng Korte Suprema ang naunang ruling nito na nagdeklarang unconstitutional sa inihaing impeachment case ng Kamara. Pinoy Gising! At sa kaugnay pa rin na balita, buhay pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ho. Iyan ang binigyang diin ng law professor na si Attorney Howard Calleja kasunod ng naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, pabirong inihalin tulad ni Attorney Calleja sa isang pasyenteng nasa ospital ang kasalukuyang estado ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Aniya, hindi pa patay ang kaso, ngunit pansamantalang nakaantabay ito habang hinihintay ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng motion for reconsideration sa impeachment. Dinala lang sa ospital. Nandun lang. Pero buhay pa ho. Ay, nagpapagaling. Kumbaga nagpapahinga lang at anytime pwedeng ulit bumangon. Ayon pa kay Attorney Calleja, ang pagpapasya sa bisa ng impeachment ay hindi dapat tuluyang patayin
habang mayroon pang mga legal na usaping nakabinbin. So tingin ko lahat ng issue dapat ng impeachment, dapat yan tinalakay sa impeachment court. Ganito lang po ang diferensya niya. Pag sinabi nating to table, ibig sabihin kasama po sa agenda yan ng araw-araw na sesyon na whether they take it up or not, nasa sa kanila po yan. Pag sinabing naka-archive, hindi ho yan naka-agenda. Pero yan po kasama pa rin sa, kumbaga, pwedeng talakayin ng Senado. Kumbaga, magmo-motion lang sila to bring it back to the agenda. So, po ang diferensya niya. Pero hindi ho yan dismiss o patay. Ang tinig ni Law Professor Attorney Howard Calleja sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Boy pa daw. Pero ito naman, sa kaugnay pa rin balita, iba naman yung opinion na, yung point of view. May tuturing na daw na patay na ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Ito'y ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Gayunman, sinabi ni Professor Coronacion na mayroon pang kaunting pag-asa na matuloy ang proceedings sa impeachment case ni VP Sara. Pakinggan natin ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion. Practically, gano'n na nga ho. Although meron pa namang sinasabi na may konti pang pag-asa, kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema, malabo naman kasi unanimous yun eh. So, mahirap baliktarin yung kanilang desisyon. Pero may mga nangyayari naman daw dati. Ngayon, kung sakaling baliktarin, doon pala magkakaroon ng tsansa upang buhayin muli yung impeachment trial. Pero sa ngayon, parang nakano na siya eh. Kubagman, nakasantabi na siya. Hindi na siya itutuloy hanggat hindi nagbabago yung desisyon ng Korte Suprema natin. Gayunman, sinabi ni Professor, ayun nga, iginiit pala ni Professor Coronacion na mas mainam na ibaling na lamang ang atensyon sa iba pang problema na kinakaharap ng bansa. Pakinggan muli natin si attorney o si Professor Dennis Coronacion. I think it's enough time para pag-usapan naman natin ng ibang bagay, problemahin natin ng ibang problema. So baka pagdating ng Pebrero next year, baka iba na ang prioridad ng mga Pilipino. Iba na yung political atmosphere, iba na rin yung dinedemand ng mga Pilipino na dapat bigyan pansin ng ating mga lawmakers. So marami tayong problema na napapabayaan na nila dahil dahil sa impeachment. Although I'm not saying na hindi ito importante, no? Kasi importante rin yung tinatawag na accountability. Tama, yan. Narinig nyo ang tinig ni political analyst Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! At balita pa rin tungkol sa impeachment case. Nananatiling buhay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa kabila ng hakbang ng Senado na i-archive ang articles of impeachment sa isinagawang botohan kahapon. Ayon kay Ayon kay Dean Salvador, nais lamang iwasto ng Korte Suprema ang proseso sa deklarasyon nitong unconstitutional ang impeachment ng pangalawang Pangulo. Hindi pa archive. Ang maliwanag po, hindi siya gagalaw until magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya po siya ang tabi in archive. Naka-free. Hindi lang ito archive kasi po sa amin sa legal, no. Archive yun talagang itinabi. Nangyayari po yung archive na yan. Wala kasing ang definition yan, hindi nyo makikita sa rules of court. Nandun yan sa guidelines ng 2017 on continuous trial ng Korte Suprema for criminal case. Pag, for example, ang warrant of arrest ay hindi napapatupad, 6 na buwan na, isasantabi na itatabi. Hindi naman i-dismiss, itatabi. Samantala, ipinaliwanag ni Attorney Salvador ang naging basehan ng Korte Suprema sa pagdedeklarang unconstitutional sa impeachment case ng Vice Presidente. Ang kanilang pong tinalakay dito ay ang proseso at hindi ang sustansya ng complaint. Kaya makikita niyo po yan kung nabasa niyo po ang desisyon ng 97. Sa unang bahagi pa lamang sinasabi, we are not touching on the charges. Kasi po wala silang power doon. Maliwanag yon because that is a political issue at yan po ay nasa Kongreso lamang. Gayunman, binigyang diin ng law expert na mahalaga ang accountability sa usapin ng impeachment at mas makabubuti kung idadaan ito sa tamang proseso alinsunod sa batas.
ang accountability po ay napaka-importante. Subalit po, kailangan, and I'm looking at it, hindi na po ako hindi na po yan henerasyon natin. Yun ang mga bata, we have to establish a system wherein makakapitan ng mga susunod na henerasyon sa atin. Na pag may ganito, hindi pa pwedeng walang proseso. Everyone will have to be accountable. A little of probably a little waiting will not necessarily mean that the accountability is dead. Ang tinig ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa ibang balita naman, kapwa tumaas ang trust at performance ratings ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nitong Hulyo. Batay sa pinakabagong survey ng Octa Research, umabot sa 81% ang trust rating at 82% ang performance rating ng AFP. Higit na mataas kumpara sa parehong 65% na trust at performance ratings nitong nakaraang Abril. Nakakuha naman ng militar ng 2% na distrust at 3% na dissatisfaction rate, samantala nakapagtala ng 71% na trust rating at 73% na performance rating ang PNP. Mas mataas din kumpara sa parehong 62% na trust at performance ratings sa nakaraang survey. Nasa 6% naman ang distrust at 7% ang dissatisfaction rate ng pambansang pulisya. Isinagawang survey sa 1,200 individuals sa buong bansa noong Hulyo 12 hanggang 17 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Pinoy Gising! Naku, Pak, na mainit ngayon yung meron na bang yung sa barangay election? Di ba December yun? And hindi ba So wala pa namang pirma, wala pang utos no ni PBBM. Meron lang announcement ni SEC, DILG SEC na anytime soon daw pipirmahan. Pero tuloy-tuloy naman ang printing, I think, at paghahanda ng COMELEC Ilan taon na ba yung mga kapitan natin? Ilang taon na? Ilang taon na sila sa pwesto? Mga 6, no? 6 na yata eh. Hindi ba? Extend na ba? Oo. Pagka walang boto, may extend na naman. Kasi ilang termino rin siguro. Doon na sila tumuugatin. Doon na sila, Pero siguro dapat ituloy na yan kasi syempre hindi naman natin nalahatin. No? May mga mangilan. Siguro mga 0.5% o maliit na. Wala pa diba? 1%. Pero parang sa germs lang yan, 99.9%. Yung hindi napatay ng alcohol. Diba tipong may mga lugar na hindi na nila gusto yung kanilang yung pamamalakad kasi hindi nga naman alam. Hindi nga naman na-evaluate ba ninyo. Tama eh. Diba yung lahat ng barangay captain na yan? Oo nga eh. May mga iba kasing barangay captain, itinatago yung mga semento na binibili ng Tapos standard na nga. Nakukurutan yung ibang budget. Ibang ayuda. Yun nga, yung hindi nga natepok na alcohol na porsyento. Oo, yun sila yung yun. mga yun. Oo. Pero pwede kasing dumami yun mahawa-hawa What? Diba? Kaya siguro time na talaga palitan, I think. Kasi kung okay naman yung pamamalakad ng kapitan, mananalo pa rin siya. O kaya nga. Yung pagbigyan ng pagkakataon yung mga botante ng barangay na bakit ba baka pamili ng iba naman. Tama, diba? Yung iba dyan, syempre, ang gusto, iba naman. Kayo kaya. Diba? Iba naman. Diba? At siyempre, nagbabago ang panlasa ng ating mga kababayan. Correct. Diba? Kaya yun nga mayor. Every 3 years, diba? Kasi nga, yun lang yung prescribe na... ng doktor. Prescribe ko. na mapatunayan yung kanyang sarili at makapaglingkod. Kung maganda naman di i-re-elect, diba? Boto. Kung gusto ka ng taong bayan. Every 3 years, diba? Kung baga yun yung trial period for the candidate. Kung gusto ka ng mga Kaya taga-kabarangay. wag nyo nang pigilan. Okay na yan. Okay lang yan. Ikaw ba, gusto mo pa bang i-extend? Extend? Yung Di mga nga kapitan? Huwag na. Diba? Tatakbo ka na. Ikaw naman. Ako naman. Pero yun nga, siguro, i-push na natin yan. Saka Okay na-budgetan sana naman. Nalagay na yung meron ng pondo. Yung pondo, nandyan na, nakalatag na sa inyo. Piniprint na. Ibubulsan nyo na lang. Ay, wala na. Ay, di ba? Hindi. Okay. Kala ko kami lang yung mali-mali pag umaga eh. Sorry. Sali ka pala eh. Madalas ako magkamali lately. Madalas pa. What?
ito. Ano? Ano yan? Nakuha na natin to? O sige, tawagin ko na nga. Dakuha natin ang ulo. Anton, nasa ka ba? Dakuha na natin ang ulo ng balita ni Anton at marami-rami tayong ito. Medyo Baka may press con. medyo ano ako dito yung topic ni Anton ngayon yung tungkol kay Kylie Cherry, ano? Kyle Echari. Kylie Cherry. Sorry, mali yung ano ko. Sinagot pronounce ko. na ang issue sa kanila ni Piolo Piolo Pascual. Di ba Pascual. ang friend tong dalawang to? Ano bang As issue far as I ano know. bang issue meron sa kanila? Ay, sorry. Hindi ka ba tinatawag? Andiyan na. Hindi Sorry. pa. Naku-curious kami. Ano Oo bang... nga. Di ba mag-best friend yan? mag-best friend. Mag-friends sila. Anong Anyway, issue alamin yun? natin ang detalye niyan mula kay Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na nga, ito na, Ayan, naku, pinagdudahan yung dalawa, ako yung jowa ng mga yun, Ay, ikaw ba? Hello? Hindi, sabi ko mag-best friend. Mag-best friend. Oo nga, pero marami kasi nagdududa sa kanila. Hindi ako. Lalo na taglabasan yung mga ay, good morning muna sa inyo dalawa. Good morning. Ay, yun na ba? May kasama tayong tutubing karayom. Pag sa ngalan nun ni Daryl Justin, Angelo Bainyo. Kala ko tutubing karayom eh. Di ba kanya yung tsura ng tutubing karayom? Paano ko si JL? Ano? Ano yun? Tutubing Uy, may nabasa ako about China. ano? Ano China to? Ano meron? Oo. May outbreak! Talaga ba? Chikungunya. Buti na lang, cancel. Seryoso ba? Gogi. Mag-take Talaga care ba? ka doon. Chikungunya, meron doon. Baka sa ibang Naku, dapat try ka na doon. Saan ka nakukuha yung sa lamok, di ba? Hindi, sa lamok. Ano ba yun? Ano nga? Sa ano? Ano yung tawag sa kanya? Ang tutubing. Ano to, be? Talaga ba? Oo. Ay, meron Ay, ba Pero doon? t-shirt ko kasi nakita ko yung post sa CDN Digital. Iba kasi probinsya ng China yung pupuntahan namin eh. CDC. Okay. Province ng China. Hindi, nasa Yahoo. Okay. But anyway, dito muna tayo sa ating balitang showbiz. Itinanggi nga nitong si Kylie Cherry. Ang gwapo-gwapo kasi ni Kyla, no? Lalo pag sumayaw siya. Iba yung dating pag sumasayaw siya pag umaano na, humahampas na yung kanyang katawan sa hangin. Alam mo yung gano'n? Ano? Pag umahampas yung kanyang katawan sa pag nahanginan. Pag sinasabayan na niya ang tugtog, iba na yung dating niya sa tao. Yan, May Paano? Ayan, gumaganyan. Ganyan ba? Humahagod ba? Ayan. Sige, Anton! Ilabas mo, Anton! Maawa ka, Anton! Maawa ka daw. Hoy, ikaw ha, Lar, ha? Ikaw ha, Lalabs, matindi ka na dyan, ha? Si Lalabs po yung aking kaunahang jowa dito sa DWIC. Oo, naghiwalay lang kami. Nakahanap siya ng bago, bakla din. Aray Ang ko! pangit. Mas marami. Bakit ba ganun tayo sa mga Alin? Oo. sa mga yung mga partner sa bading lagi Oo nga. Pero pero totoo ba hindi talaga mas tanggap ng ng Pilipino ang female to female relationship kaysa sa male to male. Actually, di ba? Makita kahit nga sa gym makita mo ang sweet pa ng girl sa di ba sa lesbian pero walang pakialam ang mga tao. Oo, pero kapag at saka tinutropa ng mga ng mga tambay ang mga di ba? Tinutropa nila. Correct. Oo. At saka tingnan mo si Michelle D, sino kasama niya sa condo? Napakagandang babae, Rian Ramos, di ba? Oo. Walang issue sa kanilang dalawa. Never nagkaroon ng issue. Di ba? Ito sabihin natin sino bang umamin na na bading sa showbiz? Si Mark Bautista. Pag nakasama niya sa isang condo halimbawa si Tom Rodriguez, 'di ba? Automatic may issue. 'Di ba? Oo. Correct. Ganun 'yon. Anyway, dito nga sa kay Kylie Cherry at sa kay Piolo Pascual, matagal na kasi nai-issue na silang dalawa dahil nga sa naglalabas sa mga video at mga pictures na lagi sila magkasama. Meron pa parang Boracay yata yung nanggaling sila na sinusundan talaga sila ng video. Oo, na talaga magkasama sila, mga nakasando lamang sila. At marami pang mga pagkakataon na nakita sila magkasama. Kaya naman yung duda ng mga tao ay ng mga netizen na talagang magjowa silang dalawa. Pero sabi sa interview dito kay Kyle, very latest na interview niya,
ay sinabi niya na walang relasyon silang dalawa ni Piolo Pascual. Ang turingan daw nilang dalawa ay magkapatid. Sabi niya ganon. He's like a brother to me, sabi ni kasi Inglesero to eh. Aha. No, Inglesero to Oh, kasi yeah. ano to tawag ito Cebuano. 'Di ba? Second language ng yeah. Cebuano is ng Bisaya is Ang galing Cebu. nila mag-English. English, 'di ba? Magaling ang mga taga Cebu mag-English. Ayon pa sa kay Kyle, dumating daw sa buhay niya si Piolo noong down na down siya dahil nga kamamatay lamang ng kanyang sister. At isa daw si Piolo sa kanyang mga naging mentor sa showbiz talaga. Tinutulungan daw siya ni Piolo kapag may mga scenes na hindi niya kayang i-deliver at nahihirapan siya na nahugutin ang kanyang emosyon. Pero ang hindi niya raw makalimutan ay noong dinamayan siya ni Piolo, isa daw si Piolo sa mga taong dumamay sa kanya noong down na down nga siya dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya sabi niya, itinuring na niya itong kapatid din. Yun. Oo, parang nung Star Magic Ball, di ba? Sila pa yung kasama sila sa na-issue yung tungkol kay Katrina. Yes. Nakasama nila si Catherine, sila Pio, sila ang magtotropa. Correct. Yung yung iba yung suot nila, iba yung mga suot nila para mga Greek god, parang gano'n. Itong latest. Ito lang latest lang. Tapos dinala nila parang nagkasalu-salubong sila ni Nadan. Yes, oo. Na parang napinigilan ni Papa P. Correct, na parang itinago nila, parang inano nila si Catherine. Di ba sa sinama nila. Sila nila Juan Carlos. Correct. Ano? Oo, si JK. Tama si JK. Wow, updated. Nakaka-JK. Ayan. Kaya yun malinaw yun. Sinabi nitong si Kyle na kilala niya ang kanyang sarili at alam niya na kapatid lang ang turing niya kay Piolo Pascual. Ayun. Okay, so yun na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat to! di ba? Salamat to! Practice mo na yan. Practice mo. Porket hindi ka na lalabs ito, hindi ka na nagpapasalamat. Nalilimutan ko yun. Yun na pala yung Salamat to! Ay, magka-commercial muna tayo ha. Iba pa po mga balita sa pagbabalik ng Pinoy. Gising! Po tayo sa balitaan. Tanggap muna tayo ng balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Oplan plaka check ng Land Transportation Office inilunsad sa Naga City. Ang detalye mula kay Melvin Machado. Dito sa lungsod ng Naga, ginawa ang kick-off ng Oplan Plaka Check ng Land Transportation Office. Layunin na turang programa na maibigay ang permanenteng plaka sa mga motorsiklong nabili mula taong 2017 pababa. Ayon sa tagapagsalita ng LTO Bicol na si Jamie Roperes, merong 2,000 plaka para sa Bicol ang naipadala ng LTO Central Office na kailangan nilang maibigay sa loob ng 3 buwan. Ang naturang mga plaka ng motorsiklo ay naihatid na rin sa iba't ibang tanggapan ng LTO sa Bicol at tubili naman ang ilang motorista na dumaan sa pwesto ng LTO dahil sa pagbigay ng citation ticket sa ilang may initial violation. Samantala, magpapatuloy ang paglibot ng LTO on wheels sa iba't ibang lalawigan upang ipamahagi ang mga plaka na matagal nang hinihintay ng mga may-ari ng motorsiklo. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa norte naman tayo, inaresto dahil sa illegal na pagtanggap ng baril. Sino yan? Lalaki ba to, babae? Yan. May suspect inaresto dahil sa illegal na pagtanggap ng baril sa Narbacan, Ilocos Sur. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Muling pinatunayan ng PNP Narbacan, Ilocos Sur ang pangako nitong maghatid ng mapagkakatiwalaan at maasahang serbisyo publiko sa walang tigil na pagpapatupad ng mga operasyon ng pulisya sa kampanya laban sa illegal na pangmamay-ari ng mga baril upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang ligtas na kapaligiran. Ito'y matapos inaresto ng tracker team ng Narbacan Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Roger Waling Waay, Junior Officer in Charge, ang isang 40 taong gulang na babae sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Article 5, Section 28A in relation to Republic Act 10591 na may rekwentang bail bond. Nagkakalaga ito ng 120,000 pesos. Ang pag-aresto ay bahagi ng pagsisikap ng PNP na mapanatili ang batas at kaayusan
isaalang-alang ang lahat na lumalabag sa batas at ipinapatupad ang batas laban sa illegal na pagdadala ng mga baril. Hinikayat ng PNP Narvacan ang responsableng pagmamay-ari ng baril at binibigyan din ang kalagahan ng pagsunod sa batas. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may punong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isang mataas na opisyal ng PNPA dinakip sa kasong pangahalay ng isang kadeteng lalaki. Ang detalye mula kay Arman Cambe. Isang mataas na opisyal ng Philippine National Police sa silang Cavite ang inaresto ng mga otoridad matapos na ireklamo ng isang kadeteng lalaki ng pangmumolestya gabi ng Miyerkules. Ang opisyal na may ranggong major ay inutusan umano ang kadete na magmasahe sa loob ng kwarto ng opisyal. Subalit ayon sa kadete, matapos ang ipinagawang pagpapamasahe ng opisyal, dito na umano siya pinaghipuan sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na lumabas ng kwarto ng opisyal ang kadete at agad na nagsumbong sa iba pang opisyal sa kampo. Mabilis naman dinakip ang opisyal at nakakulong na ito sa silang Police Custodial Center. Naharap ang opisyal sa kasong rape at administratibo. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa si Pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Oy, napanood natin yan, no? Kahapon, no? Ay, nalaglag ang papel. Anyway, samantala sa ating showbiz, Joey Marquez, hindi hihingi ng tulong sa mga junakis kahit tumira pa siya sa kalsada. Siguro naman tutulungan ka kahit hindi ka humingi ng tulong. No. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na. Hindi binuton. 16. 16 pala ang anak nitong si Joey Marquez. Mula sa iba't ibang babae. Konti. Pinakamarami yata may anak sa showbiz si Ramon Revilla Sr. Meron pa isa. Si Ramon Revilla yata, umabot ng 80 plus yata siya, para 84 something, no? Oo. Ba? Siya ba? Alam ko, second lang siya eh. Talaga ba? Oo. Hindi ka usap tungkol dyan. Pero anyway, marami. Ito, 16 lamang. 16 lamang ko lang. Oh my gosh. Mula sa iba't ibang babae. At ayon dito sa interview dito kay Joey Marquez, sabi niya gano'n, hindi daw siya nag-anak ng anak para gawing investment. Sabi niya gano'n. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam doon. Para gawing investment. Ayon sa kanya, nag-anak siya para bigyan ng ng magandang para ibigay yung kanyang responsibilidad sa kanyang mga anak at na mabigyan ng mga ito ng mga magandang future. Sabi niya, nangako rin siya sa kanyang sarili na hindi siya tutulong, hindi siya hingi ng tulong sa kanyang mga anak. Teka lang ha, kumain kasi ako. Kailangan mo ng tulong? Ikaw, kailangan mo doon ng tulong. Kailangan ng tulong. Nagkakapi kasi ako kumakain ng hopya. Ang ganang hopya. Oo, ang ganang hopya ako. Anyway, hindi raw siya hihingi ng tulong sa kanyang mga anak kahit na maghirap man siya at kahit na tumira pa raw siya sa lansangan ay hindi talaga siya hihingi ng tulong. Sabi niya, masyado daw siyang ma-pride. Ay, ma-pride pala. Pag ma-pride ka, parang maramdamin ka na rin, no? Oo, matampuhin. Matampuhin. Ganun ang ma-pride. Lalo pag matanda na. Oo. Usually, ganun naman talaga pag nakakaedad ka na, matampuhin ka na. Na konting kibot lang, parang hindi ka pang nabigyan, hindi ka na, bakit ba tingin mo sa akin, ha? Ay, susunod ka. Sino yan? Wala. Wala. Ikaw masyado kang dudero talaga, ha? Tingnan niyo yan. Yung mga description parang may papupuntahan Alam pag tumatanda, talaga nagkakaedad. Nagiging matampuhin. Yung konting kibot lang, nagagalit, panis. Example. Wala, ayoko. Mabait ako ngayon. Pero yun nga, sinasabi nga niya na masyado siyang ma-pride na tao at sabi niya, alam niya, mali yun. Pero yun daw talaga siya, hindi na niya kayang baguhin pa yung kanyang sarili. Which is, totoo din naman yun sa kanya, no? Sabi pa niya, ay bilang isang ama, sabi niya gano'n, very, very proud naman daw siya dahil kahit kailan ay wala naman daw siyang anak na pinabayaan niya. Lahat daw ito ay kanyang sinustentuhan at inalagaan.
ngayon daw proud na proud siya bilang isang ama dahil mayroon na siyang magiging dalawa na raw ang kanyang abogado. Di ba? Tapos meron pa siya isang international title holder. Di ba? Si Winwin. Di ba? Na kauna-unahang Pinay na nanalo sa Hispano-Americana Beauty Pageant na ang kalaban puro Latina. Kaya ang bansag ay binasagan siyang Latina Slayer. Di ba? Sobrang Latina. Yes, oo. Kaya ayon dito kay Joey, proud siya bilang isang ama kasi nga napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak. At ang mga anak daw, hanggat meron daw kayong mga tatay, mahalin niyo raw ang inyong mga tatay. At sa mga mag-asawa naman daw, huwag masyadong away ng away sa loob ng tahanan kasi naapektuhan daw ang future ng mga bata. Totoo iba naman. yung effect nung Yes, away. oo, iba. Lalo kapag nag-start kayo, maliit pa yung bata, at makakalakihan na niya yun ang papasok sa utak niya na normal. Di ba? Yun ang normal. Oo. Kaya yan ang payo nitong si Joey Marquez. At yan ang aking balita ng show. Nakakatuloy si Paolo Contis. Ay, oo. Sinisave niya yung sustento? Tama ba? Ano no? Nagsisave siya. Pero hindi siya nagsusustento. Oo. Iniipon. Correct. Tama, diba? Yes, oo. Pero yun ay para sa future daw ng kanyang mga anak. Yan ang sinasabi niya. Di ba? At okay na yung kanilang relasyon ulit ni Lian Paz. Nakita ko nga, Kaya nga naalala ko Nagbanding siya. sila ng kanyang mga anak kay Lian Paz. At, Pumayag yung asawa. Yes, kasama yung asawa ni Lian Paz. Maganda yun, yung, di ba may tawag sa ganung relationship? Hindi, may tawag sa ganung relationship parang kina Michelle Van Aymeren sa co-parenting. Hindi, meron pa isa. May bago pang ngayon, may term pa na ang millennial sa ganyang relasyon. But anyway, yan ang mga kibalita ng showbiz at balik na sa inyo, dalawa. Salamat, Ton! Salamat, Ton! Pero pa rin, iba pa rin yung sustento. Kasi hindi mo naman masasabi yung future. Kailangan niya ng mga anak. Huwag naman sana, pero huwag hindi naman. masasabi. Iba pa rin yung present. Yun na may kusang Alam mo sa ibinibigay. mga bata kasi ngayon, kahit kailan, kahit hindi lang ngayon, mga bata ang nakikita lang yan yung presence mo. Hindi nila nakikita yung mga material things. Tama. Sabi nga nila yung mga magulang habang buhay nilang responsibilidad yung mga anak. Pero yung mga anak, yung bali mo may graduation, may play sa school, dapat lagi kang present. Kaya mahirap ang sitwasyon ng isang single mom. Oo. Kasi Napakahirap. diba, work, pero Yes. kailangan maging present pa din. Correct. Isa sa pinakamahirap yan. Kasi hindi pa nila naiintindihan yun. Pagka hindi ka present sa buhay nila, parang, pag nagkaroon na sila ng utak, sino ka ba? Wala ka naman nung... correct. Diba? Ganun yung Sakit nun. usually, ganun yung nangyayari daw na turn out. Kaya, good job kay Joey Marquez kahit pa. Oo nga. Good Pero job. bad yung maraming asawa. Maraming asawa at isa lang. Oo nga. Pero good thing naman, sustentuhan naman yung mga Junakis. At least, di ba? At saka ang ganda ng relationship niya sa mga anak niya. Di ba hanggang ngayon, nagtitiktok pa nga sila Ang maganda rin dyan, yung mga ex niya, Yes. hindi siya, di ba iba sinisiraan? Correct, Partner. Hindi. Mabuti Yan. naman. Good job naman dyan. Kaya ikaw, magpakilala ka sa mga anak mo. Uy, wala. Wala. Mga inaanak pala. Mga inaanak. Mga inaanak. Yan. Pumutakasan ng responsibilidad. Hindi, pero ito, mag-commercial muna nga tayo. Sige. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Parang tulog pa to Ang oras, 5:03 a.m. At nagbabalik si Angelo Bainyo. Oy, sa ngalan ni paring Daryl Justin, Angelo Bainyo. At Main Barreto po, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Ang oras po ay 5. Bilis ng oras. Ang saya talaga ng Biyernes, Oo nga, no? Pagdating ng Biyernes, yung oras nagiging times 2. Oo. Hanggang Linggo, times 2. Times 2, ang bilis. Tapos pagpikit mo ganyan. Lunes agad. Pag di may pikit kang ganyan. Pagising mo, shucks, Oy. dito na naman ako. Asan ako? Sino ka? Diba? Nasa ano ka na naman? Oo. Nasa trabaho ka na naman. Ganun talaga. Pero, ganun Mabilis eh. sa weekend. Oo, Pero bilis. kaya enjoy nyo with the family. Tama. O kaya naman. Oy! Ito Ano, na yung... shout out? Shout out na tayo kasi aalis na tayo eh. Oo. Hindi, iba Hindi, joke lang. Ayan, magandang umaga kay Tristan Wyatt Gulay. Oy, Oy, Tristan si Kuya Wyatt. Tristan, good morning sa'yo. Hi. At saka yung aming upholstery business, nandito siya Sino yan? si EL Adona Upholstery. Magandang umaga sa inyo dyan. Ang
Ang aga nyo, nakikinig, Hello din kay Peter Ignacio. Ito si Brad Pitt, Ohio gozaimasu. Ito yung taga-Japan. Abot pala tayo sa Japan. Sabi niya, happy 9-day vacation. Vacation daw sa Japan. Obon na Yasumi Undas. Oy. May undas sa Undas? Japan. Oy. Ngayon ang season of undas daw sa Japan. Thank you sa information, Peter, eto kay Kuyang Nelson Malinaw. Magandang umaga sa'yo, Kuyang Nelson. Hello din kay si Mike Montero. Maraming salamat sa flowers but I need GCash. Yun. Charot. At nasa baba yung number. Ipa-flash namin sa inyong mga screen. Yan. Joke lang. Magandang umaga, Kuyang Mike Montero. Ingat ko nasaan ka man. Ayan, kay Nora Teodones. Good morning. Kasama daw tayo habang nagluluto. Oy. Si Ma'am Nora. At ano pong baon ng mga apo natin? Wala po ba sobra? Maanong ulam? Mga apo daw niya. No. Naglulutuan niya yung mga apo niya. Ang sweet naman. Lola Nora, magandang umaga. Hi, Lola Nora. Pahingi ng sobra. Oo nga. Padala mo dito. Hello din kay Kuyang Rene Avila na nandyan sa may Sauyo, sa Quezon City. Ayun. Di ba Novaliches banda itong Sauyo? Sa Uyo? Hindi ako familiar dyan sa Uyo Daling kita doon. Sige, daling mo ako doon. Hello din kay kay Juan Miguel Becunia. Si JM ito. Ito yung lalabs din ito ni Anton. Sabi ni JM, hi daw sa'yo, pretty boy. Ay, pretty Mukhang boy. nabigyan mo to ng Napadalang ko yan kanina. Napadala mo ako daw, maganda daw. Hindi At lang. kay Anton. Yan si Anton. Magandang kaso may na lang. May patawag ang inyong sister. Meron lang yan. Happy, I'm celebrating my 4th anniversary. Meron siyang fourth work anniversary daw ni JM. Happy anniversary. Anong meron? Anniversary lang? Ganun lang. Ba't papansit ka? Para mas humaba. Mukhang pa-Shanghai dyan. Palumpia. Diba? At sino pa? Ito partner, yung mga nag-like, share, comment naman sa atin. Hello kay ito si Ronald Idol Domingo. Kay Ronald. Kay Ronald. Nakatutok. Report mo. Nakatutok sa atin yan. Si Emmanuel. Maraming salamat naman sa pagtutok sa ating co-worker. Si Emmanuel Naldoza Macose. Nandiyan din. Si Hermes Odakam, Nora Teodones, Probelino Marguinho at kay Mike Montero. Good morning. At good morning. Syempre babatiin din natin si Batman, aka Dennis. Dennis ano? Dennis, ang pangalan niya ni Batman. Ito yung favorite to ni Anton. Si Batman, sabi niya, good morning daw sa number 1 morning show na dapat sinusurvey ka, na pinagising. Lalong-lalo na sa idol niya na si Anton. Kaso wala dito Pero sabihin na natin, ang kamukha mo daw, Anton, ay si Bernardo. Hindi na namin siya naabutan. Hindi naabutan natin for a while. Sa mukha ko lang siguro kalala. Sorry, Batman, hindi namin mabigyan ng hustisya. Nandiyan din si Bien Ray Generan sa Binada Kuya Taka Jackson at kay Susan Heronimo. Hi, nakatutok sa atin. Good morning. May pahabol. Sino? Kay from the land of from Singapore. Si Jen Gamboa. Magandang umaga sa inyo dyan. Ilang oras ba ang time difference natin mula sa Singapore? Singapore? Parang konti lang. Konti lang. Pero alam mo, alas 7 dyan, napakaliwanag pa. Alas 7 ng gabi. Maliwanag pa dyan. Anyway, yung tanong natin kanina, yung mga, barangay captain nyo, Oo nga. Anong bala gawin natin sa mga barangay captain yan? Oo, nako. Nag-iipon pa daw si barangay captain. Anyway. Magpapatayo daw kasi ng paupa. Buisit. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok at nakikinig dito po sa DWIZ. Yan na Friday, 8-8 po ngayon. I-check out nyo na yan. Check nyo na yan. Check it out, check it out. Ko yun ng happy birthday. Sino may birthday? Si Bossing. Bossing. Si Angelo Palmones. Oy! Good morning, happy sir. Birthday. Nandun siya sa kabila. Ngayong oras na to. Happy birthday po. Happy birthday! Baka naman. Padala ka naman. Ano request natin? Pansit? Oo. Si Sir Angel. Yun ang tawag niyo sa kanya, Angel. Paras kami ng... Tukayo mo pala. Paras kami ng nickname, Angel. Wow. Pag tumanda, Ka-Angel. Di ba siya yun? Kasi yung kapitbahay namin, Ka-Angel tawag Anyway, magandang umaga po sa lahat at
Ito na, malapit na yung happy weekend. Oy, malapit na, konti na lang. Anyway. Yun, enjoy your time with your family. Oo. Go. Yo, ito na po. Dakuan na po natin muli ang ating headlines sa Pinoy Gising. Sa ating unang headlines, ilang mambabatas at political experts hati sa estado ng impeachment trial ni VP Sara. Pinoy Gising! Akala mo DWIC Network News na. Sabi kasi natin maya-maya hapon na, Maya-maya pauwi hapon na. na, uwian na. Anyway, pasensya. PNP at AFP tumasan trust at performance ratings ayon sa Octa Research. Pinoy Gising! At kaso ng leptospirosis sa bansa patuloy na nadaragdagan. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Russian President Putin na pumayag ng makipagpulong kay US President Trump. Pinoy Gising! At sa balitang pampalakasan, Pilipinas tumaas sa number 39 sa FIFA Women's World Ranking. Pinoy Gising! Pili ang dog breed na pinapapasok sa establishmento. Abay, bawal ho yan. Alamin natin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! At sa ating segment na Let's Prove It, totoo nga ba na ang pag-iyak o pagpapakita ng emosyon ay maaaring taktika ng manipulasyon? Patunayan natin yan mamaya. Pinoy Gising! Hoy, mga tambay daw, nabawasan na. Alamin natin yan mamaya sa Factor Fake. Pinoy Gising! At sa ulo ng sa balita sa mundo ng showbiz, Enchong D hindi makapaniwala sa pag-viral nila ni Erich Gonzalez sa TikTok. Pinoy Gising! Ito, hindi ako masyado familiar. Oh, yeah, sige. Hindi ako familiar dito kay Maria Ozawa. Maria Ozawa, gusto Hoy! sino ba to? Ha? Kilala mo yan. Hindi Kasama mo yan. Hindi ko siya nakikita eh. Hindi mo siya nakikita. Maria Ozawa, gusto sa Pilipinas lumaki ang mga magiging anak. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Tuloy po tayo sa balitaan sa detalye ng mga balita. Kinumpirma po mismo ni Attorney Michael Powa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na nasa Pilipinas lamang ang Vice Presidente. Sa gitna ito ng kumakalat na espekulasyon na nasa ibang bansa si VP Sara, partikular sa Kuwait. Ayon kay Attorney Powa, nakausap niya ang opisyal para magbigay ng update kaugnay sa naging takbo ng impeachment kung saan in-archive ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Tikom naman ang abogado hinggil sa impormasyon ng mga aktibidad ng pangalawang Pangulo, lalo't hindi na siya direktang bahagi ng Office of the Vice President. Matatandaang nagtungo sa Marinduque ang Vice Presidente para mamahagi ng school bags sa mga kabataan. Ngunit matapos nito ay hindi na muli siya namataan sa mga public events. Pinoy Gising! Oy, habol ko lang si Miss Jarvie. Virgie Jarvis. Good morning. Morning. Samantalang nagpasalamat sa Diyos si VP Sara matapos ang naging pasyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban sa kanya. Ito ang naging pagbabahagi ni Senator Amy Marcos matapos ang naging resulta ng botohan sa Senado. Anya nag-text sa kanya ang pangalawang Pangulo at nagpadala ng biblical quotation kasabay ng pagpapasalamat sa Diyos. Kilalang malapit na magkaibigan sina Senator Marcos at VP Duterte. Sa naging botohan ukol sa mosyon na i-archive ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, 19 na senador kabilang si Senator Marcos ang bumoto ng yes, 4 ang nag-no, habang isa ang nag-abstain. Pinoy Gising! Samantala, muling pinaalalahanan ng Malacanang ang mga senador ukol sa kanilang mandato na tiyaking mapapanagot ang mga dapat managot. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Yuse Castro na hindi manghihimasok ang palasyo sa usapin ng impeachment
At nais din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumunod sa tamang proseso at tiyaking naaayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng mga mambabatas sa naturang issue. Iginit din niya na ginagalang ng palasyo ang hatol ng Korte Suprema na ibasura ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa kadahilan ng walang saklaw o jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court na talakayin ito. Samantala, inamin naman ni Jose Castro na nakatanggap sila ng impormasyon na binabalak ng Vice Presidente na bumiyahe papuntang Kuwait. Pero ayon sa Office of the Executive Secretary, wala pang aprobadong travel authority ang nasabing biyahe. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na inihahanda na ng law firm of Torion and Partners ang tugon sa kautusan ng Korte Suprema. Ito'y kaugnay sa inihaing motion for reconsideration o MR ng Kamara matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang impeachment case laban kay VP Sara. Gayunman, wala pang binanggit na eksaktong petsa ang kampo ng Vice Presidente kung kailan nila isusumite sa Supreme Court ang kanilang sagot. Samantala, una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na ikinalulugod nila ang pasya ng Senado na i-archive ang articles of impeachment ng Vice Presidente. Pinoy Gising! Tanggap naman tayo ng ating IC Patrol. Trabaho ng administrasyon nakabase sa pangailangan ng mga Pilipino at hindi sa resulta ng mga survey o ratings ayon kay PBBM. Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bawat inisyatibo, programa ng gobyerno para sa mga Pilipino ay parte pa rin ng commitment ng administrasyon ay angat ang buhay ng mga Pinoy at hindi dahil sa resulta ng anumang survey o ratings. Sa ikalawang bahagi ng podcast ng Pangulo, tumugon ito sa aligasyon ng ilan na puro papugi ang ginagawa raw ng pamahalaan at wala naman daw pang matagalang epekto ang mga proyektong ipinatutupad ng gobyerno. Pero ayon sa Pangulo, ang paraan ng pagtatrabaho ng administrasyon hindi raw nakabase sa ratings na binibigay ng taong bayan sa kanya. Katunayan, ayon sa Pangulo, mas nakatutok ang pamahalaan sa pagkikinig sa hinaing upang kailangan ng mga Pilipino at sa pagbibigay tugon sa mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng Patrol Report. DSWD bukas sa mga dialogo para sa pagpapaunlad ng 4Ps. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Bukas ang Department of Social Welfare and Development sa mga dialogo at talakayan upang mas mapabuti pa ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Tiniyak ni DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Domlao na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga mambabatas upang mas maging epektibo at tumugon sa pangailangan ng mga benepisyaryo ng nasabing programa. Dagdag pa ni Asik Domlao na isa sa mga napag-usapan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at Senador Erwin Tulfo ay ang pagpapahusay ng mga serbisyo ng 4Ps. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, ang pagsuri sa Republic Act No. 11310 o 4Ps Law upang matiyak na may sapat na panahon ang mga benepisyaryo na makaalpas sa kahirapan. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Jen Patrolya. Samantala, ito, wala akong niyuyurakan. Yan po. Yan ang iginiit ni Senator Amy Marcos kaugnay sa kanyang mga naging pahayag sa botohan para i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Marcos, ang kanyang naging patutsada sa leader ng Kamara ay hindi lihis sa usapin ng impeachment dahil sa nagsimula sa mababang kapulungan ang gulo sa politika na bunga niya ng ambisyon ng isang
dambuhalang sanggol na ang pinatutungkulan ay si Speaker Martin Romualdez. Binigyang din ni Senator Marcos na hindi bawal ang kanyang pahayag at nagsabi lamang siya ng totoo at wala rin naman siyang aniyang minura. Pabiro pang sinabi ng senadora na marami siyang apelyido. Ngayon, puwera lang muna sa Romualdez kaya humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ina. Ang turo ng nanay ko dyan Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Sabi ko nga, suggestion lang naman to, huwag kayong magalit at wala namang pinipilit at sinasuggest ko lang. Total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan. Ako, di ganyan. Huwag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Pinoy Gising! Samantala, pinalagan ng ilang miyembro ng Kamara ang naging panawagan ni Senator Amy Marcos na palitan si House Speaker Martin Romualdez sa magkakahiwalay na pahayag. Sinabi ni House Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez na walang karapatan ng Senado na magdikta kung sino ang dapat mamuno sa Kamara. Nakasalalay-an niya sa mga halal na kongresista ang desisyon kung saan mayorya sa kanila ay ibinoto pa rin si Romualdez bilang House Speaker. Dagdag pa ni Suarez na ang panawagan ng senadora ay maituturing na lantad na panghihimasok sa kapangyarihan ng isang kapantay na sangay ng gobyerno at nananatilian niyang buo ang kanilang suporta at tiwala kay Speaker Romualdez na pamunuan ng Kamara ngayong 20th Congress. Iginit naman ni House Deputy Speaker Jay Kong-hoon, dapat pumreno si Senator Marcos sa pagsasalita at may hangganan ang mga pwedeng sabihin sa publiko, lalo na kung nakasisira sa integridad ng isang institusyon. Samantala, nanawagan naman si Tingog Party List Representative Jude Asidre na itigil na umano ang parinigan o intrigahan at pairalin ng respeto sa bawat sangay ng gobyerno. Anya, nais lamang din nilang tiyakin ang accountability o pananagutan kahit pa sa pinakamataas na mga opisyal ng gobyerno. Pinoy Gising! At sa ating balitang showbiz, si Enchong D. Si Enchong D daw ay hindi makapaniwala sa pag-viral ng TikTok nila ni Erich Gonzalez. Nasaan si Erich? Nasaan si Erich? Patawag nga si Erich! Yan si Erich. Halika na. Erich. Erich! Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na nga! Sige na, Ay, Erich, anong viral sa inyo ni Enchong? Ni Enchong? Erich. Excuse me, minsan ako si Erich, minsan ako si Enchong. Dobli kara. Hindi kasi, actually, walang kalam-alam itong si Enchong na nag-viral pala siya. Umabot na ngayon ng parang, ilang 27 million? Ano ba video? Hindi ko video yun. Yun yung multo challenge nila. Alam niyo yung multo? Ano yung multo challenge? Minumulto. Ang alam ko lang Ghost Project. Yun. Diba yung kanta, Oo. Ang alam ko lang Ghost Project. Ito yung parang totga ninyo, yung katotga mo. Alam mo yun? The one that got away. Oo. Ang multo mo nung nakaraan. Yun yun. Ngayon, ipinost itong nakapost ito sa TikTok sa TikTok kung saan talaga nag-viral talaga, umabot ng 27 million as of nung nakaraang patuhan nung isang araw pa yung 27 million na yan. Ay ngayon hindi ko nakita kung ilang million na ito ngayon. Ngayon ayon dito kay Enchong, wala talaga siyang kalam-alam doon sa nasabing na yon, kasi meron pala siyang social media team. Okay. At bilang kasi alam niya si Enchong kasi kalab team niya si Erich Gonzalez, di ba? At hanggang ngayon napanatili nila ang kanilang pagkakaibigan kahit na may pamilya na si Erich. So very very supportive itong si Enchong dito sa kanyang dating kalab team at naging very very good friend talaga sila. Walang
walang love life na nangyari sa kanilang dalawa eh. Siyempre. Oo, kundi ano lang talaga, kundi ano lang, yung pure na pagkakaibigan lamang. Kung makasyempre ka naman, hello. Siyempre. Bakit? Wala. Napapanood ko sila sa 14 pa lang eh. Ay, magsama mo sila doon? Oo, sila. Ikaw talaga ang hiling mo sa mga minor de edad. Hindi, yun yung naalala ko sa Tigilan mo kanila. ako, Gar, ha? Nako, ikaw nagparamdam ka sa akin, minor de edad din ako. 14 ka nung 14. So, ano siya yun? Paano pa siya ngayon? Majonda na eh. Jonda. Oy, ano pala, nasa 1.9 million yung, ito ba yon yung tinutukoy nyo, yung video? Ay, Hindi ko alam TikTok, eh. Oh, pero hindi na ano na yata yan eh, na-re-upload na ng iba. Oo, na-re-upload na ng iba. Yan, sino nag-upload niyan? Ito mismo kay Enchong D, meron siyang ano, followers, likes na 27.9 million. Yung 27 million pala yung likes niya, hindi yung ano. likes, Pero umabot na namin yung 9 million. 1.9 million na. Di ba kailan lang ipinost yan? Isang araw lamang. 5 days ago. Ilan? 5 days ago. 5 days ago lang. Ano na, 1.7 million na. Malaki. Nagulat siya Malaki. Oo. Kaya doon kasi sa nasabing multo challenge, makikita mo doon yung mga old pictures nilang dalawa. Ay kay Enchong, hiningi daw sa kanya ng kanyang mga kaibigan yung anong kanyang social media team, ang mga old photos nilang dalawa ni Erich kasi nga bilang support niya kay Erich. Hindi ko alam kung bakit niya sinusuportan kasi biglang naglabasan ng mga pictures daw ngayon ni Erich with the Lorenzo sa family, 'di ba? So yun, so sabi niya bilang support niya raw kay Erich kung kaya pinadala niya yung mga pictures na luma nilang dalawa ni Erich at ginawan pala ito ng multo challenge nitong kanyang social media team na hindi niya akalain na magva-viral. Sabi niya, nakakatuwa at nakakatawa daw kasi wala siyang kalam-alam na yun pala ay ginawa ng kalukuhan ng kanyang social media team na lumabas naman na napakaganda. Sabi niya gano'n. Nice. Ayan. Ikaw ba, madam, meron ka bang katot? May totga ka ba? Wala. Kasi ang pangit kasi pag sinabing katotga, no? Oo. Lalo pag ako nagsabi. Oo, lalo ikaw. Parang may double meaning. Pag sa'yo galing. Pero wala. Wala naman. Wala pa nagsisihan. Ako katotga ko, ito si Lalabs eh. Oo. Sabi niya, good riddance. Good riddance. Joke lang. Ay, naka. Pero yan na. So yun ang aking balitan showbiz. So doon sa mga hindi tawag ito, gusto yung panoorin. Oo, hanapin nyo lang yung TikTok account nito si Enchong D at panoorin nyo yung kanyang sinasabi dyan na pati ako nagulat din ako na ay meron palang ganito, meron palang multo challenge. Di ko alam na meron ganun multo challenge. Hindi ko alam eh. Oo. Alam mo naman sa TikTok lagi nagsisimula ang mga trending, di ba? Pa-trends nila, di ba? Oo. May iba-ibang mga trend ang lumalabas yan sa TikTok na yan eh. Dapat i-trend sa TikTok yung mga project nung gobyerno sa... Correct. Oo, ito po yung status update. Correct. Ayan. Ano yun naman aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton! Salamat, Ton! Maraming salamat. Bongga yun, yung pero kay Enchong. Pero si Erich, di ba alta na yun? Yung kanyang husband. Parang magiging Bea pala to? Bea Alonso. Oo. Pero nanahimik na si Erich, hindi siya nag-artist. Oo nga, hindi ko na siya masyado nakikita sa SOCMED. Afford na ang life. Oo. Parang ang aga niya nag-retire, no? Afford niya mag-retire na maaga. Afford na ng life. Pero feeling ko naman more of business side na siya. Private na siya. Para sila ni Enchong din, businessman sana din yun. Sana tayo din. Charot! Ayun! Magbabalik po ang Pinoy Gising. Makalipas ang ilang paalala, ang oras 5:31 a.m. Nagbabalik po ang Pinoy Gising. Tanggap muna tayo ng IZ Patrol. 2.2 million na halaga ng kush marijuana nasabat sa Central Mail Exchange Center ng Paliparan. Ang detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Naharang ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Central Mail Exchange Center ang may higit sa 2 milyong pisong halaga ng droga nang ito ay masabat ng pinagsanib na pwersa ng PDEA, Customs at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Sangayon sa Bureau of Customs, ang mga parcel ay naharang matapos na makita na ito ay naglalaman ng 1.5
na kilo ng kus marijuana na itinago at idineklarang mga personal effects. Subalit ng sumailalim sa eksaminasyon ay saka nadiskubre ang kus marijuana o high-grade kus marijuana na nakatago sa parcel na galing sa ibayong dagat. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala tawag tayo ng Metro Patrol. Halos 300 aplikante hired on the spot sa Caloocan LGU Mega Job Fair. Good job! Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Nasa 300 aplikante ang hired on the spot sa isinagawang Mega Job Fair sa pamahalang lungsod sa South Caloocan. Ayon sa Public Employment Service Department, may kabuuang 293 applicants na agad nabigyan ng trabaho sa 77 pribadong kumpanya sa iba't ibang industriya. Nagpaabot ng pagbati si City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan sa mga mapalad na nabigyan ng trabaho na sa unang termino pa lamang nito noon bilang ama ng lungsod, hiningi na ng alkalde ang tulong ng PESD sa paglalapit ng maraming oportunidad sa mga batang kangkalu upang tiyaking mayroong silang maayos at disenteng trabaho upang mamuhay ng maginhawa at marangal. Ngayong ikalawang termino niya, sinisiguro ni Mayor Along na sisikapin na magbigay ng mas maraming trabaho at kabuhayan at hindi na limitado sa Mega Job Fair ang ibibigay, kundi pati na rin ang libreng skills training, livelihood demonstrations, livelihood packages at mga local recruitment activities. Inanunsyo din na may panibagong Mega Job Fair na gaganapin sa August 14 sa North Caloocan sa ground floor ng SM City Caloocan ng Bagombong mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May one-stop shop din para sa mabilisang pagpoproseso ng mga aplikante ng kanilang mga dokumento. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, number 6 most wanted person sa kasong sexual assault nasa kote sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Ang detalye mula kay Danny Cruz. Naaresto ng mga operatiba ng Malabon Police ang ika-6 na most wanted person ng lungsod. Tinakip ito sa bisa ng warrant of arrest na inalabas ni Honorable Judge Catherine Teres Tagpe ng RTC Branch 73. Inaresto ang suspect gamit ang camera ng cellphone na Redmi Note bilang ebidensya. Matagumpay ang naging operasyon sa tulong ng Substation 1 ng Port Bonifacio Police Station at Hagket Security Agency sa Taguig City. Ang akusado ay nakilalang si alias Darwin, 30 taong gulang na may nakabiting kaso sa korte. Batay kay Police Colonel Alan Umipig, February 24, 2022 nang lumabas ang manambiento de aresto sa reklamo ng pamilya ng biktima. Halos mahigit 2 taon ding pinaghahanap ng batas sa akusado. Ito may kinakaharap na kasong sexual assault, paglabag sa Republic Act 760 o kasong pagmumolestya sa isang minor de edad. Itinakda ng korte ang 120,000 pisong piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect na si alias Darwin. Sinabi ni Police Colonel Umipig, patuloy na pinaigting ang operasyon ng kapulisyan kontra sa mga wanted sa batas. Bilang bahagi daw ito ng kampanya para sa isang ligtas at mapayapang lungsod ng Malabon. Yan ang balita. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Regional Top Priority Drug Target sa Region 1 na arestado. 204,000 pesos po na halaga ng shabu na kumpiska. Alam natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Inaresto ng Police Regional Office 1 ang Regional Top Priority Target sa illegal na droga at nakuhanan ng 204,000 pesos na halaga ng ilang shabu sa search operation sa Tayug, Pangasinan. Sa pinagsanib ng mga operatiba mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 1, Lead Unit at PIDEA Pangasinan at ang
PIO Pangasinan, PIDEO Pangasinan at tayong Municipal Police Station sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 1 ang nagsilbi ng search warrant na inisyo ng Executive Judge ng RTC Branch 52 Tayog, Pangasinan na humantong sa pagkaresto sa isang 54 na taong gulang na babae na nakalista bilang pangunahing priority target ng region sa illegal na druga. Nasamsam ng mga operatiba ang 30 gramo ng nilang shabu. Nagkakalaga ito ng 204,000 peso kasama ang iba pang mga ebidensya. Ang inventaryo at pagmamarka ng mga piraso ng ebidensya ay isinagawa on-site sa presensya ng mga mandatory saksi ayon sa ipinag-uutos ng batas at ng suspect. Sinabi ni Police Brigadier General Dindo Arias, Regional Director ng Police Regional Office 1, na patuloy nilang paiigtingin ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa buong rehiyon. Sinabi niya na ang bawat operasyon tulad nito ay patunay na determinasyon na alisin ang banta na patuloy na sumisira sa kinabukasan ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, leader ng kilabot na gun running syndicate sa Calabarzon, arestado sa Batangas. Ang detalye mula kay Arman Cambe. Nadakip ng mga operatiba ng PNP si IDG Antimonay, leader ng gun running syndicate sa ikinasang bypass operation kahapon sa Total Gas Station, Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas. Ayon kay Police Major Michael Bisco, si IDG Batangas Provincial Chief, ang suspect ay nakilala si Sandy Panganiban, 45 anyos, na nasa listahan ng Calabarzon PNP bilang kilabot na leader ng gun running syndicate sa rehiyon. Sa investigasyon, si Mendoza umano ang responsable sa mga illegal na aktibidades tulad ng pagbebenta ng baril at iba pang heinous crime sa rehiyon. Nakakulong na ngayon ang suspect sa CIDG Batangas Police Custodial Center. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat para simpili may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa norte naman, unlicensed firearm na-recover sa Oplan Bakal sa Lawag City. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nagsagawa ng Oplan Bakal operation ang mga tauhan ng Lawag City Police Station sa isang KTV bar sa Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City, Ilocos Norte na humantong sa pagkaresto sa isang lalaking suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ay isang 39 na taong gulang, tubong Legazpi City, Albay, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay 15, Balbes, Banna, Ilocos Norte, ay nakuha ng isang caliber 45 pistol na nakasingit ng magazine na kargado ng 6 na live ammunition. Nadiskubre ang baril matapos kusang buksan ng suspect ang kanyang body bag sa isinagawang inspeksyon. Sa pag-verify, nabigo ang suspect na magpakita ng anumang legal na dokumento o patunay ng pagpaparehistro ng armas na nag-udyok sa mga autoridad na ilagay siya sa ilalim ng pagkaaresto. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat at simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa ibang balita, LTO Bicol sumang-ayon sa evaluation ng mga malalaking punong kahoy sa tabi ng kalsada sa Naga City. Ang detalye mula kay Melvin Machado. Pinabura ng Land Transportation Office Operations Division Bicol ang ginagawa ng pamahalang panlunsod ng Naga na pag-evaluate at assessment ng lahat ng malalaking punong kahoy sa tabi ng kalsada. Ayon kay Mr. Glenn Mancera, Chief ng Operations Division ng LTO Bicol, kinukonsidera nilang hazard ang naglalakihang punong kahoy sa tabi ng kalsada.
kagaya umano ng road audit na ginagawa ng DPWH na may layuning maiwasan ang peligrong dulot nito sa mga motorista. Nitong nakaraang mga linggo, 3 ang namatay sa magkakahiwalay na insidente nang bumagsak ang puno ng akasya sa New Moriones o Campo Camarines Sur at sa lalawigan ng Albay habang may dumadaan na motorsiklo at UV Express. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ulit tayo sa norte. Pintor sa Lawag City, arestado sa drug buy-bust operation. Alamin natin kung anong pinaint niya. Yan ito. Anong pininturahan? Alamin natin mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nagsagawa ng matagumpay na bypass operation ang mga operatiba ng Lawag City Police Station sa kahabahan ng General Luna Street, Barangay 17, San Francisco, Lawag City, Ilocos Norte na nagresulta sa pagkaresto sa isang street-level drug personality. Kinilala ang suspect na isang 48 taong gulang na isang pintor, residente ng sabing barangay. Nasamsam sa operasyon ang 5.3 grams na hinilalang shabu na kung saan ay at na nasa 6 na heat seal transparent na plastic chassis. Kakasuhan ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Converted Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Magbabalik po ang Pinoy Gising, ang oras 5:46 a.m. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Negosyante sa Lipa City, Batangas, binaril ng kanyang empleyado, patay. Ang detalye mula kay Arman Cambe. Arman. Sa Takyan, sa Barangay Loob, San Antonio, Quezon kahapon. Kinilala ng biktima na si Nestor Calalo, 44 anyos, at residente ng Lipa City, Batangas. Sa investigasyon, isang concerned citizen ang nagsumbong sa pulisya tungkol sa isang Toyota Innova na iniwan sa tabing highway ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major K. Binbay Logan o IC ng San Antonio Police Station, ang dating empleyado ng biktima, ang suspect sa pagpatay sa negosyante. Nagkaroon muna ng pagtatalo ng dalawa na humantol sa pamamaril ng suspect. Ayon pa sa ulat ng pulisya, nawawala ang 600,000 piso na dala ng biktima na magtungo ito sa Quezon. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang mga pulis sa naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Impilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa ating NBI ay pinipo ng dog breed na inaalaw o pinapapasok sa establishmento. Bawal ho yan. Alamin ho ang pwede niyong ireklamo o ipakaparusahan sa mga establishment na namimili ng dog breed no, na papapasukin sa ating NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pili lang ang mga dog breed na pinapapasok sa isang establishmento. Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, hindi na lang tao ang binibihisan, kundi pati na rin ang mga hayop. Yung iba pa nga, binibihisan ng barong at madalas naka-OOTD ang ibang aso kapag rumarampa sa mga mall. Ngunit paano kung kahit gaano kaganda ang suot o kalinis tingnan ng isang aso, ayaw itong papasukin sa isang establishmento dahil asong Pinoy raw ito. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Section 6 ng Republic Act No. 10631 o ang Revised Animal Welfare Act, ikinokonsidera bilang pagmamaltrato ang diskriminasyon sa mga aso, lalo na kung ang breed ay gaya ng Aspin o asong Pinoy. Ayon sa batas, ang animal rights ay applicable sa anumang uri ng hayop, may breed man ito o wala. Ang sinumang masangkot sa animal maltreatment ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at magmulta ng 50,000 piso. O sa mga establishmento, bawal choosy sa breed na papapasukin. Dapat welcome anuman ang lahi para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa.
Kinumpirma ng Kremlin ang pagpayag ni Russian President Vladimir Putin na makipagpulong kay US President Donald Trump. Ayon kay Putin advisor Yuri Ushakov, magsisimula na ang paghahanda para sa nasabing summit na magaganap sa susunod na araw. Napagkasunduan na ang leader ng pagpupulong, ngunit hindi pa inilalabas ang eksaktong date o yung petsa at lugar kung saan ito gaganapin. Bagamat naunang iminungkahi na makakasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa trilateral meeting, tiniyak na ang pulong ay para lamang sa lider ng Russia at Amerika. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. At sa balitang pampalakasan, umakyat sa rank number 39 ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas sa bagong FIFA Women's World Ranking. Ito ay mas mataas ng 2 pwesto kumpara sa dating rank number 41 ng kupunan noong Hunyo. Nabatid na noong Hunyo rin ay lumahok ang Pilipinas sa 2026 AFC Women's Asian Cup Qualifiers kung saan pinatumba nito ang Saudi Arabia, Cambodia at Hong Kong dahilan upang masecure ang slot sa Asian Cup sa susunod na taon. Pinoy Gising! Umaasa, hinahanap si Ian Artico na. Oo nga, good morning Ian! Gusto niyang mabati ni Ian ng good morning. Samantala sa ating showbiz, Maria Ozawa, tama ba yung aking pagkakasabi? Hindi ko sure eh. Talaga ba? Oo, hindi ako familiar sa kanya. Gusto daw sa Pilipinas lumaki ang kanyang magiging anak. Alamin natin ang detalye sa kamukha niya na si Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na nga! Yun! Ay, ito na nga, ito na, Sige na, Maria. Ayan, Maria Makiling. Kasi kiling. Ang kamukha ni Maria Ozawa, si Bamba. Talaga ba? Oo, mukhang sawa yan eh. Hindi pala usawa. Maria sawa. Hindi, ito si Maria Ozawa. May edad na to eh. Hindi ko alam kung magkakanak pa to. Ayan kasama nga niya dati yan eh. Hindi. Di ba? Tumangkad ka dito kay Maria Ozawa, di ba? Isa sa nagpalakad. Uy! Oy. Ayan. Oo, nako. Naging libangan mo to, di ba, si Maria Ozawa? Ayaw ka pa pigilan. Di nga ako familiar eh. Talaga ba? Kaya pala yung nasa wallpaper mo? Ano yun? Kasama sa paglaki. Kasama sa paglaki mo to si Maria Ozawa. Hindi, pero inamin ito ni Maria Ozawa na kung magkakaroon man siya ng mga anak, gusto niya sa Pilipinas lumaki ang mga ito. Ito ay dahil nakita niya raw sa pananatili niya din sa Pilipinas, ay nakita niya kung gaano pinahalagahan ng mga Pilipino ang pamilya. Family comes first daw dito sa Pilipinas, hindi katulad sa Japan na nasa uli lagi ang pamilya. Una daw sa Japan ang negosyo, pangalawa ang ano ba yun? Kalayaan. Negosyo, kalayaan. Mamili ka. Ang negosyo, pangalawa daw, mga friends. Friends. At nasa huli ang pamilya. Ganun pala doon, ano? Oo. Kaya sabi niya, at saka dito daw, the best daw ang mga beach dito sa, mga beaches dito sa Pilipinas na ibang-iba kaysa sa mga napupuntahan niya sa ibang lugar, sa ibang bansa. Sabi niya ngayon, kaya gusto niya dito sa Pilipinas lumaki ang kanyang mga magiging anak kung sakali. Ayan, di ba ang last niya nakarelasyon yung yung si Jose Sarazola. Yung napakagwapo. Crush na crush ko yun eh. PBB ba yun? PBB yun, di ba? Oo, Sarazola. Oo, si Jose Sarazola. As far as I know. Isa sa pinakagwapo, sa PBB. Lahat naman pogi sa'yo eh. Hindi no. Pogi. Oy, bakit pogi naman talaga si Gargara? Oo nga. Oo. Mamaya ko yabot tayo yung pumayag. NR. Hindi nga, wala pa anak.
Oy, sige. Sige na. Nakikinig ba kayo ang jowa mo? Ha? Wala, Ang tulog pa. Tulog tulog para sa pa? ako eh. Oo, sabi mo sa kanya, ako muna ang jowa mo ngayon. Yan ang mga ibalita ng showbiz at balik sa inyo. Salamat, Ton! Salamat, Ton! Fantastic, diba? Yun, Kasi oh. weekend na eh. O siya, magpatama ka na. Ay, ito Samahan para mo sa na ating tatamaan. patama quote for today ay hindi mo kailangan ng timeline ng iba. May sarili kang oras para umusbong. Okay. Ayun, nagtunog Okay, na. yan. Narinig ko na ng tut-tut-tut-tut-tut. Happy birthday muna kay Ay! Kuya Rafi Ramos, ang ating piloto. Talaga? birthday niya. Wish ko sa'yo, mabuo ng ngipin mo. Sasabihin sa'yo nun, bulaga. Ang bait mo talaga. Anyway, go na. At yan na po ang kalipunan ng mga balita sa pasada balita sa Pinoy Gising. Sa ngalan po ni Darren Justin, ako po si Angelo Baño. Ako naman po si Maine Barreto. Flying kay Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Abangan po ang susunod na pasada balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Judith Catalino. Yun o. Ang maganda dati. Ayan, happy weekend everyone. Happy weekend. Susunod po pasada balita.